Sana maging lesson to sa mga taong makakanood at makakarinig ng kwento ko na hindi kayang ayusin ng isa pang pagkakamali ang nauna mong pagkakamali. Mas matuto tayong mahalin ang ating sarili kaysa unahin ng ibang tao na walang ginawa kundi iparamdam sa'yo na ikaw ang second choice niyang palagi. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Carmela. Hindi naman daw sa pagmamayabang pero nung nag-college daw po si Carmela ay ligawin siya. Meron daw siyang mga nakakausap pero low-key lang daw siya at gustong gusto niya daw yung ghost siyang palagi. Dumating na daw sa punto na inaasar na siya ng kanyang buong barkada at sinasabihan na mag-boyfriend na siya dahil siya na lang daw po ang natitirang single sa kanila. Pati daw po kasi yung mga kaibigan niya ay nagtataka kung bakit lagi na lang daw siyang luhaan at pinapaasa. Noong 2020 daw, bago pa nagkaroon ng COVID lockdown, ay nagkaroon daw ng sports fest sa kanilang school. Nabilang daw po siya sa mga muse ng bawat team at wala naman daw siyang ambag sa sports dahil arte lang daw ang ambag niya sa lahat ng bagay. Normal lang daw sa kanilang magkakaibigan na magkantsawan lalo na kapag may poging naglalaro. At nung last day na daw po ng sport fest, dito na daw po maglalakad yung mga muse. Awarding na din daw po ito para sa lahat ng ganap. Meron daw isang ka-team si Carmela, nakababata niya daw yung isang natitipuhan niya sa kabilang team. Kaya nung rumampa daw po si Carmela ay tinodo niya na first runner up daw po ang kanyang nasungkit. Noong nag-lockdown na daw, na board na daw ang lahat at nagkaroon ng time para sa social media. Habang nagche-check daw po siya ng mga stories sa Facebook ay nakita niya daw po na nag-my day ang kanyang ka-team. At doon niya daw nakita na nagkakainuman kasama yung crush niya. Kaya nag-comment daw po agad si Carmela at sinabi niya na, "Uy, andyan yung crush ko ah." Pabiro lang naman daw sana yun pero hindi niya raw inaasahan na crush din daw pala siya ng kanyang crush. At ayun na nga, nagkaudyukan daw po at nauso yung wave sa messenger. Chinat daw po si Carmela nung boylet at kinilig naman daw siya na umabot lang ng 1 week. Dahil ginost na naman daw po siya ni boylet. Sanay naman na daw si Carmela sa mga ganon pero etong ka-teammate niya daw po ay makulit. Nung nalaman daw nila na hindi nag-work yung una nilang nireto ay pinangalawahan pa. At eto na daw po yung talagang dumurog at pumino at nagbigay sa kanya ng hindi niya inaakalang sakit na kanyang mararamdaman. Isang araw daw po ay may nag-chat sa kanya. Ang sinabi, "Ate, i-chat mo yung kuya ko, isang hi lang naman." Nakumbinsi naman daw po si Carmela, itinanong niya ano bang pangalan ng kuya mo at nung nakita niya daw ay parang pamilyar. Nag-hi naman daw po si Carmela at nag-hello naman siya. Etong lalaki na to ay tawagin na lang nating Joey. Pagkatapos daw po noon ay ini-screenshot niya yung kanilang conversation at sinend niya daw sa kanyang ka-teammate na okay na chat ko na. At kagaya nga daw po ng sinabi ni Carmela na parang pamilyar si Joey sa kanya ay naaalala niya na. Dahil nung 4th year daw po si Carmela ay may niligawan si Joey na kaibigan niya mismo. Naaalala niya daw kasi itong kaibigan niya na nagpasama sa kanya at may kikitain daw na nanliligaw. Nung mga panahon na daw na yon ay sobrang suplada niya dahil sobrang tagal daw nilang hinintay yung manliligaw sa isang milk tea shop. Kaya nung nakita niya daw noon si Joey ay inirapan niya daw talaga. At yun daw pala yung pinakauna nilang pagkikita. Nagkausap daw po sila ni Joey ng halos araw-araw at walang palya. Tuwan-tuwa daw ang kanyang ka-teammate at sinabi daw sa kanya na sana magkatuluyan sila ng kanyang kuya. Nung mga panahon daw po na yon si Joey po ay isang seaman at nagsimula daw po sila sa 12 hours apart. Hanggang sa nag-a-adjust na dahil pauwi na raw po si Joey noon. Kaya ang akala ni Carmela ay magiging okay na hanggang sa pauwi na daw po si Joey. At yung nabanggit naman daw ni Carmela kanina na kaibigan niya na niligawan dati ni Joey ay kaibigan niya pa rin daw hanggang ngayon. Masaya naman daw ang kanilang pag-uusap kahit malaki daw po yung gap ng kanilang oras. Umabot na rin daw po siya sa punto na halos bilang niya na yung oras na tapos na ang trabaho ni Joey at nag-a-alarm daw po siya kahit madaling araw pa. Lagi daw po kasing tama yung oras ng kanyang pagchat-chat at palagi niya raw intro ay kamusta yung trabaho mo. At bago pa raw po nakauwi ng tuluyan si Joey dito sa Pilipinas ay naging madalang na rin daw po ang kanilang pag-uusap. Napapansin daw kasi ni Carmela na laging paaga ng paaga yung chat niya ng good night. Hanggang sa isang araw daw po na balisang-balisa itong si Carmela at mag-overtake na daw po siya. Hindi na raw po kasi nag-chat sa kanya si Joey at nakita niya na nakababa na ng barko at nagpunta ng hotel para mag-quarantine. At ito naman daw kaibigan niya na dating niligawan ni Joey ay sobra ang suporta sa kanya. Dahil meron na rin daw po siyang ibang kinakasama at going strong daw sila. Niyaya daw po si Carmela nitong kaibigan niya na to na mag-road trip. Ito na daw po yung panahon ng pandemic na pwede ka nang lumabas pero dapat may sarili kang sasakyan. Kaya bago daw po umalis ng bahay si Carmela ay chinat niya si Joey na paalis siya kasama yung kaibigan niya na dati niyang niligawan. Nag-sin naman daw po si Joey at nilike yung mismong message niya. Clueless pa rin daw po si Carmela pero iba na daw po ang kanyang
hinala. Kaya niyaya niya daw po yung kanyang kaibigan na dumaan sa simbahan at doon daw po siya nagdasal. Bigyan niyo naman po sana ako ng sign na bakit palagi na lang ganito. Bakit pag gusto ko yung isang tao, bigla na lang siyang nawawala nang hindi ko alam yung dahilan. Habang pauwi daw si Carmela ay iniisip niya na kung ano yung i-chat niya kay Joey na kinukompose niya raw po sa kanyang isip. Naaalala ko pa yung sinabi ko, may mali ba akong nagawa o may hindi ba ako nagawa kung bakit hindi mo na ako kinakausap. Sobrang haba pa daw ng chat niya dito kay Joey at inilabas niya raw lahat ng gusto niyang sabihin. Okay naman daw kasi sila na parang magjowa o baka kasi asang-asa lang talaga si Carmela. At sa dinami-dami daw po ng sinabi ni Carmela, isa lang daw po ang inireply sa kanya ni Joey. Sorry, may girlfriend na ako. Gumuho na lang daw po ang mundo ni Carmela at nanlamig ang buo niyang pagkatao. Parang gusto niya na lang daw nakainin na siya ng lupa at gusto niya daw sumigaw pero hindi niya magawa. At bilang mapagpanggap na person, nanghingi na lang daw siya ng sorry kay Joey. Sabi niya daw ay sorry, sana sinabi mo nung una pa lang kaysa chat ako ng chat tapos gano'n naman pala. At yung mga panahon daw po na to, yung girlfriend daw po ni Joey ay nasa ibang bansa rin. Ilang buwan lang daw po ang pagitan nila ni Joey pero pauwi na rin. At pagkatapos daw po yung masabi sa kanya ni Joey ay ibinulgar niya na sa kanyang Facebook yung relationship status niya. Parang humanap lang daw talaga ng tiyempo itong si Joey at sumakto na nag-rant siya kaya doon niya daw sinabi. Pagkatapos daw noon ay nagre-react pa rin daw si Joey sa kanyang mga post sa Facebook, sa mga story at sa kanyang mga social media. At dahil nga ma-pride daw itong si Carmela ay dinedma niya pa rin daw nung una. Nagmo-move on na daw kasi si Carmela pero nagsimula na naman daw sila. May in-order daw po kasi si Carmela dito sa kapatid ni Joey. At meron daw siyang isinabay na mga chocolates na galing daw po kay Joey. At nag-thank you naman daw po si Carmela para dun sa mga chocolates. Nilagay niya daw po yun sa kanyang stories at nilagay niya ng caption na baka magalit yung kuya mo ha. At dito na daw po nagsimula ang kanyang karupukan. Dahil nung unang pagkakamali ni Joey nakausapin siya kahit may girlfriend na siya, ay ginawa din naman daw ni Carmela dahil ang pagkakamali niya ay nakipag-usap pa rin daw siya kay Joey kahit alam niya na may girlfriend na siya. Dati daw kasi ay nangako siya kay Joey na pagbaba niya ng barko ay ririgaluhan niya sa araw mismo ng kanyang birthday. At si Carmela daw po yung tipo ng tao na kapag nangako siya ay tutuparin niya talaga kaya tinupad niya daw po. Nakakita daw po siya ng isang tsinelas na babagay dito kay Joey at pinag-grab niya daw po yun sa bahay nila Joey. Kakontsaba niya daw po yung kanyang ka-teammate. Pero alam niyo daw ba yung kasabihan na pag nagregalo ka ng tsinelas o sapatos ay dapat bibigyan mo siya ng kapalit na barya para hindi lumayo sa'yo yung tao. Dito na raw po tuluyang naging marupok si Carmela at naniwala na naman daw siya sa mga matatamis at mabubulaklak na pangako ni Joey. Dumating na daw sa point na gusto nang makipagkita sa kanya ni Joey kahit alam niya naman daw na mali ay nakipagkita pa rin daw siya. Pagkatapos daw ng kanilang pagkikita ay nilagnat daw po si Joey kaya sinabihan niya daw na wag munang gumamit ng cellphone para hindi siya mabinat. Pero naglambing daw po si Joey na alagaan daw siya at siya naman daw na marupok na parang kabit na ay pumunta pa rin daw sa date nila. Alam naman daw ng buong pamilya ni Joey na nakakapag-usap sila kahit meron na siyang ibang girlfriend. Kaya naglakas loob daw po siyang mag-chat sa nanay ni Joey at sinabi niya na, tita, pwede po ba akong pumunta sa inyo para dalawin ko lang po sana si Joey? Pumayag naman daw po yung nanay ni Joey at doon daw po sila naging simulang close ng kanyang pamilya. Ayaw man daw ipagmalaki ni Carmela pero tutol daw kasi yung pamilya ni Joey sa kanyang girlfriend. Nakapagbitaw din daw kasi ng salita itong si Joey na hindi niya daw ganong kamahal ang kanyang girlfriend, parang napilitan na lang daw siya. Si Joey daw po ay hindi lang basta seaman, hindi lang daw siya sanay sa tubig kundi sumasakay din daw siya sa bangka at nagsasagwan sa dalawang ilog. Noong pauwi na daw po yung girlfriend ni Joey ay hindi na raw po siya gaanong kinakausap. At lahat na naman daw ng kanyang mga pangako at salitang binitawan ay kinain niya na naman ng buo. Nagmo-move on na po ako ngayon at ang unang nag-comfort sa akin ay mismong pamilya ni Joey. Di ko nga alam pero napapanahon pa noon yung kantang Paubaya. Lalo na po yung sa last part doon ako nakarelate. Ako ang nauna pero siya ang wakas. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Kaya dahil dyan, shoutout muna natin si Bentin Soriano, Love Mish at Sexy De La Cruz, Edrilyn Barboco Sinag at Diana De La Cruz. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya yun lang. Like and share para alam mo may ulam na kami bukas. Bye-bye!